Kini dili salin sa mga miagi nga Pasko o mas labaw na dili pagpangandam sa Semana Santa. Ang maong view ang atubangan sa balay ni Carlito Arrieta o mas nailan dinhi sa ilang lugar sa ngalan nga Lito. Si Lito ang gitanaw dinhi sa ilang lugar isip official street decorator. Wala man siya'y katungtanan sa barangay, apan sa mga tuig na siya nagapanindot dinhi sa ilang lugar, wala na'y mukontra pa sa iyang titulo. Ang canvas ni Lito sa iyang art mo ang tibuok kitason sa 477 Alley dinhi sa Malvar. Kanto pa lang, tataw na ang iyang mga decorations. Mga paanindot sa baba sa ilang alley, nagama sa mga recycled o indigenous materials. Sa among paghinabi sa iyaha, siya among mas nailan. 5 years ago, I have my own Malvar Ati-Atihan. This is the first Ati-Atihan here in Davao City na ako ang organize. Most of my forte or my repertoire are most native dance Filipiniana. I don't go for modern or hip-hop. Hindi man ako against sa kanila, but I like reggae. Most of my songs are reggae. Si Lito usa ka hotel and restaurant management instructor dinhi sa usa ka tulunghaan sa Dakbayan. Gawa sa pag-amuma sa iyang sariling karinderya, siya usab busy sa iyang sariling internet cafe. Maunang sa iyang libre nga oras, siya makit-an dinhi mismo gawas sa iyang panimalay. Bit-bit ang mga himan ug materyales sa iyang art, mga sundang, gunting ug mga kawayan nga gikapila na nga gi-recycle. Ako ga creative costume. I have my own materials. Bisag ginabili ko mga sako, abaka. Then uling, yung uling na ginapahid sa mga bata. Mga 8 ka tuig na ang milabay, si Lito nagtapok og sarili niyang ati-atihan dance troupe. Ug sukad niadto, nagsugod na usab siya og decorate dinhi sa ilang lugar. Tibuok tuig walay undang ang iyang decorations, mapa Christmas man, Fiesta ni Santo Niño o Valentine's Day. Sa kakugihan niya pag-decorate dinhi sa ilang lugar, siya na-feature na sa mga national news ug na-publish na ang iyang mga hulagway sa iyang mga decorations sa internet. I have been doing my own Christmas tree sa gawas. Kung nakikita mo ato sa mga magas sa newspaper na ginatrabaho ko yan, na-feature na ako because ang una na kong buhat na Christmas tree out of mineral water, yung kanyang plastic bottle, ginagawa kong Christmas tree. Then I followed by mais, pakaw sa mais. Then yung aking kawayan o bagol. Then na ako'y last year out of mga sanga sa mga daang punuan. Then mga balls na kanang dulaan ko sa mga bata, ginapinturahan ako para maging punuhay prutas. Then di na mawala akong waterfalls. Kami nangutana kung unsa ang pagtanaw niya sa iyang sarili ug kung ngano dako ang iyang kalipay sa pag-decorate dinhi sa ilang lugar. Ang ako is more on a combination of expression and creativity. Love your work para nakay objective. Out of your creation, you can be artistic. Out of your talent, para namang kabalo ka masaya mo, kanta, you can be an artist. Para sa ako, I work as dire, nasa ko. Sa among pagbisita sa iya, amo usab na hinabi ang iyang dakila ang assistant kay sila magsilingan lang, siya ang nagatabang-tabang kay Lito pag siya nagadecorate dinhi sa ilang ali. Kini manggod siya, mahilig og kanang mga kuan bitaw para sa nang fiesta, tapos Christmas, o guban pang mga activity. Kung sa akong matabang sa lang na matabang lang po ko sa iya. Kung sa akong matabang nga gusto na ko kumukuha nung sa pang-alsahod niya, okay lang, basta makaya lang po nako. Tinuot nga dili mapugnan ang usa ka tawo nga magpadayag sa iyang gibati. Ug si Lito ang usa ka maayo nga ehemplo. Sa mga simple nga mga butang, siya nakakita og kanindot. Sa mga butang nga alang sa kadaghanan basura na, siya nagahatag pa og bili. It's a matter of expression of oneself. Kung naamoy talent ay yung tagua. Kaya sayang ba? Malay mo ma-discover dahil mo sa inganang talent. Show to people, show to other. Na malay mo, mas ginagmay lang. Di naman kailangan na mo gasto ka to express your talent.
Tinuod gayud nga ang kalibutan usara ka canvas sa atong imahinasyon. Walay nagpugong sa atong nga ipadayag ang atong yuna-huna. Kami naglaom nga sa matag pagsindi sa mga suga dinhi gawas sa balay sa atong higala nga silito, kini silbi nga giya padulong sa atong tagsa-tagsang kalambuan. Maayong adlaw, ug welcome sa usa na pod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang medical mission ni Speaker Boy Nograles dinhi sa Barangay 76-A Bukana. Kining proyekto ay sakop lang gihapon sa Oplan Kalusugan Program ni Speaker Boy Nograles. Diin nakahatag kita og libreng konsultasyon ug libre mga tambal sa 1,115 patients nato dinhi sa maong barangay. Salamat og dako kay Attorney Carlo Nograles kay gitagaan jud mi niag tambal og naatiman jud niya ang among kauban diri nga mga taga barangay 76A. Nagpa-check up mi sa among mga sakit. Bisan katong walay mga sakit. Tungod kay kami kulang sa among pagpapacheck up dito sa private nga doktor. Ug kami nagapasalamat sa ato mga volunteer doctors sa Davao Medical Center ug sa PNP Regional Office 11 ug sa mga volunteer nursing students nato sa Brokenshire College of Nursing. Ug maugkat to naglangkob sa atong programa kini si Atty. Carlo Nograles. Magkita-kita na puta sunod semana din lang sa Tatak K. Labing importante nga mapasemento nato ang atong mga kadalanan. Ug dinhi sa Barangay 7-A Malvar, mao kini ang atong gitutukan. Apan mas kinahapsay ang pag-agi sa mga sakyanan, ang paglakat sa mga batuon ug lapukon nga mga pathways ang dako na pod nga problema. Mao kini ang atong gipaminaw sa atong request ng barangay. Dili na mapugngan ang pagdaghan sa mga kabalayan dinhi sa Barangay Malvar 7-A. Sa pagkakaroon, adunay kapin 1,000 nga mga kabalayan o dili maubos sa 5,000 nga mga lumulupyo. Gawas sa dikit-dikit, sudlunon pagayod ang mga kabalayan dinhi sa barangay. Ang mga gagmay nga dalan o alis ug mga pathways nagkatag sa lugar. Walay laing pamaagi nga ikaw makalakaw-lakaw palibot sa barangay kung dili ang paggamit sa mga pathways ug alis. Hayahay na ang lumulupyo dinhi sa Malvar kay kadaghanan sa ilang mga kadalanan ug pathways konkreto na. Hapsay na nga makalakaw-lakaw ang mga residente sa barangay sa mga kadalanan nga wala nay lapok nga ginasagubang ug dili nakamatakilpo sa mga bato nga naglaray sa dalan. Apan kini tinuod lamang sa mga lugar nga napasemento na. Unsaon na lang ang mga dapit nga hantud karon, pasa-pasalapok ug adunahan pa sa mga bato. Wala pa maapil dinha ang mga lubak-lubak nga mga dalan. Dinhi sa Barangay 7-A Malvar, aduna lang gihapon mga eskinita nga wala pa na konkreto ug ang kalisod sa mga lumulupyo sa paglikay-likay sa lapok ug mga lubak-lubak nagapadayon. Kini nga problema giduol sa amo dinhi sa request ng barangay. Ay importante kay ni patwi sa mo kay para sa ni karon na mga bata dinhi ba magdula-dula, magdagandagan sila nya para sa tanan maguni siya kaning patwi. Dili lang ingon na sa mga bata kundi sa mga tanan nga mga agi diri sa mong lugar. Kung mag-ulan diri urag dangog jud ninon pud dinhi. Danlog siya nya ikaduha. Dili jud maayo ang kuan ba, ang dalan jud ang gusto na mga tagaan ni patwi. Siyempre natay pundo para sa mga bayanihan projects. Kana siya para sa mga ginagmay nga mga pathways nato. Pero kung kulang pa or kanang mas dako nga budget ang atong gikinihanlan, naapod tay kanang mga pwede nato iagi sa atong congressional funds nato sa PDAF ni Speaker Nograles, and then mag-program kita og construction of multipurpose pathwalks para sa Barangay 7-A. So there are ways that we can solve the problem, pero ang importante kay andam kami na tubagon o solusyonan ang mga problema.